Pakaganda nga mga mare ng bagong kalan nga natin dito. Talagang matibay na to at masarap magluto dito ng bago nating aning gulay. Pero pagkatapos nga natin magliwaliw, eto't balik na nga tayo sa ating trabaho. Ngayong araw na rin pala ang pag-alis nga nila Kuya Richard ng forma nga ng kalan nga natin. Napakaganda ng kalan natin. Hindi na nga to mga mare basta-basta masisira kasi talagang sementado na. Isa nga bumili nga ulit kami ng kalan, nagpagawa na nga lang din ako. Total marunong naman sila Kuya Tolits. Eto nga mga mare, tumutubo na nga dito yung sitaw. Bali pulang sitaw pala to. Pero sabi ko nga kay Ran, dagdagan niya nga mga mare ng puting sitaw. Mas mabenta kasi yung mga mare dito kaysa sa pula. Dahil nga mga mare wala na talagang tubig yung balon, kaya eto kumukuha na nga dito sa kadadalin nga sa kabila. At kasi anong hukay nga natin dun mga mare kapag tag-araw tuyong-tuyo nga doon. Kaya kailangan na rin talaga natin mga mare kumuha nga dito sa atin para sa mga itik natin. Kung ewan ko ba dito mga mare, kapag nga tag-araw tuyong-tuyo talaga yung balon, pero pag tag-ulan ay nako mga mare, kahit ayaw mo ng tubig, papasok yung tubig. Yun ay kailangan natin ng tubig saka wala, pero pag di natin kailangan ng tubig saka magkakaroon yan. Alam nyo naman kapag bumaha nga dito ay talagang sobra-sobra. At eto na nga mga mare, mga natira nga natin dito mga kawayan, kinuha nga nila para dito sa ating gulayan ulit. Alam nyo ba, may chika nga ako sa inyo, magkakaroon na nga rin tayo dito ng kapitbahay. Ba mga mare, ilang taon lang ang bibilangin natin to, tiyak ay marami natin maging kapitbahay nga dito. Marami pa rin palang hindi nakakaalam na tatlo nga kami magkakapatid at kasama yung si Kuya Richard. Dahil ko pa rin kasi nababasa sa comment section. O siya, itong si Kuya Richard, inaasikaso na nga rin yung magiging bubunga ng kalan nga natin. Aba, itong kalan natin mga mare, meron ng ihawan, may diuling, may dikahoy, di ba kompleto na? Tamang tama kapag nagmamadali nga ako mga mare, isang lutuan na nga lang ito, kaya tuwang-tuwa nga itong sira. Naman sobra talagang daming lulutuin. Pwede rin naman tayo dito sa labas kasi malilim rin naman kapag hapon. Kinailangan nga din nila to mga mare lagyan ng hollow block kahit mga dalawa man lang para kapag nga umulan hindi masyadong maputi. O siya, habang abala sila doon, abala naman nga ako sa pagluluto nga dito ng pananghalian. Ito nga mga marang niluluto ko, nabasa ko nga lang to, yung itlog maalat pwede palang ilagay dito. Sakto nga mga mare, meron pang mga natira itlog maalat kaya nilagay ko na lahat, masarap pala. Ayan, nagluto na rin pala ako mga mare ng gulay para nga kila tatay. Yun naman si tatay, ayaw na ayaw niya nga mga mare kumakain ng ganyang pagkain. Dahil nga kinulang ng kanin, kaya ito nagsaing na nga rin si Ran. Pa rin kasi talaga kapag nagpapasarap ng kain, kailangan talaga magsaing. Sadyang napakaganda pa rin talaga ng tanawin nga natin dito mga mare kasi wala pa rin talagang bahay. Kayo ba mga mare, ganito rin yung kalan nyo? Parang kailan nga lang mga mare yung kalan namin ay sa lata nga lang, gawa nga lang din ni tata yun. Di ba mga naiinis nga kasi naalis-alis nga yung bakal kapag nagluluto siya. Mga mare, bumili nga para si Ran nito para nga paupahan yung scaffolding. Baka mga mare ng pronunciation. Pag kasi gumagawa nga tayo ng kubo, palagi na lang kahoy, napakamahal ng kahoy, kaya bumili na siya ng ganito at pwede pa nga natin parentahan. Mga mare, kung naghanap nga kayo ng magagamit yung sa bahay, ay pwede nga ito. Alas 3 pa nga lang, sadyang napakainit pa nga rin mga mare. Summer na nga talaga mga mare kasi pati pag-ihip ng hangin ay talaga napakainit na. Mga ilang linggo na nga lang bibilangin natin, magsisipagbunga na nga rin itong mga talong kamatis natin kasi malalaki na. Nga doon, napakaganda pa nga rin ang lalagyan nga natin, talagang organized na organized. Kung mamimitas ka, hindi ka na nga mahihirapan. Ito ang sira, nagtanim nga dito ng ligo ng palaya, kung kailan tinanim sa nga ayaw tumubo ng maayos. Pero kapag hindi mo itinanim, tumutubo ng maayos at ang gaganda nga mga mare ng bunga. Yung mga dahon-dahon, ewan ko ba bakit baliktad. Ang gandaan nga dito mga mare tuwing hapon, ang ganda ng paglubugan ng araw. Ganitong araw nga ang masarap sa balat, yung hindi na nga mainit. Sabi ko nga kay Ran, lagyan nga rin dito ng pwedeng paglagyan nga ng duyan nga ni Gael kapag andito nga tayo. Kasi tiyak, eto ang magiging tambayan talaga natin araw-araw. Ngayon kamoting tinanim ni tatay, ayan, nakakabawi-bawi na nga rin. Ito na nga rin siguro ang huling magiging proyekto nga natin mga mare. Dito na talaga tayo palaging maglalagay at syempre sa kabila dahil andun yung mga itik nga natin. Lalo na alam nga natin pagkatapos ng summer ay tag-ulan na naman nga. Ang magiging pakinabang natin sa kabila mga mare, marami talagang isda dun kapag tag-ulan. Marami rin talagang nahilig nga sa pagtatanim dahil sa panonood nga sa atin, kaya maraming salamat nga sa inyo. Tunay nga kasing napakalaking bagay kapag meron kang sariling tanim sa iyong bakuran. Palakad-lakad nga ako dyan mga mare, paano tinitingnan ko nga yung mga tumutubo at sobrang excited ko ulit mamitas. Kaya nung napagod na nga ako mga mare maglibot-libot, tinignan ko na nga lang si Ran sa pag-iigib nga dito. At ngayon ko lang nga pala to nakita mga mare yung kalantuwang-tuwa nga ako. Palay lababo nga natin mga mare, pinasimento ko na nga rin para hindi na nga rin bibili. Na-excite nga ako mga mare sa magiging tanawin nga natin dito. Sabi ko nga tamang-tama, etong si Gael maaga nga minsan nagigising. Kapag maaga siyang gigising, pupunta na nga kaming dalawa
dalawa dito. Para maunahan na nga namin sila magluluto kami ng almusal. Kaya yun nga din ang dahilan kung bakit gusto ko maglagay nga dito ng duyan. At eto nga mga mare, binabasa na nga rin nila. At balak nga namin mga mare, ilagay na nga rin dito yung mga natira nating graba sa kabila. Sayang din kasi yun. Ang siran, tinatanong ko kung nakapagtanim nga ba siya ng green na sili at syempre yung labuyo. Kaya ayan, pinapakita niya nga sa akin. At eto nga mga mare, sa wakas natuyo na nga rin yung mga inasikaso ni tatay na palay sa pagbibilad. At tamang tama naman ay makakatikim nga tayo ng bagong ani. Iba pa rin kasi talaga ang bigas na bagong ani mga mare, di ba tama? Bigay pa nga rin tayo ng munting regalo sa mga nakapalo at nagsishare ng ating vlog. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyong mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.